I want to come, bulong niya, hindi kita marinig, mahal. Gusto kong mag-come, mas malakas na palunok siya dahil alam niyang napakadereng ng kanyang sasabihin, I want to come, Sebastian. Mabuti pagkasabi ay ibinalik ni Sebastian ang kamay sa kanyang hiyas, mas naging madali na rito ang ipasok ang isang daliri dahil basang-basa na siya, at habang naglalabas-masok ang gitnang daliri nito ay nilero naman ang hinlalaki ni Sebastian ang kanyang hiyas. Napahawak na lang siya sa balikat ni Sebastian habang nagsisimula na naman siyang pumailan lang, napakahusay kasi nito sa pagpapaligaya sa kanya, kaunti na lang ay maaabot na niya ang rurok ng ligaya. Sebastian leaned his face on her, napapikit siya ng bamulong ito. I want you, love, hard and deep, and I'll come inside you, you'll wake up with cum dripping on your legs. Oh, yes, at tuluyan na nga siyang sumabog, napapikit na lang siya at napahawak sa braso ni Sebastian habang nanginginig ang buong katawan sa Gloria. She came hard and almost lost her balance, buti na lang at sinalo siya ni Sebastian kung hindi ay pupulutin na lamang siya sa sahig na hinang-hina. Dahan-dahan siyang nakahuma, naramdamang inaalis na ni Sebastian ang daliri sa kanyang loob. Dinala nito ni Sebastian sa kanyang bibig, tikman mo ang sarili mo. Napatitig siya sa mata ng binata at nakita niya ang matinding bog roon, hindi na rin siya nag-isip pa, habang sinasalubong ang mga mata ni Sebastian ay ibinuka niya ang kanyang mga labi at ipinasok ang daliri sa kanyang bibig, she licked his finger clean, tasting herself. Sebastian cursed and held her cheek, his lust-filled eye roamed her body as if it's the first time he saw her naked, what should I do with you, love? Ano nga ba ang gusto mong gawin sa akin? Naiwan yata niya sa mansyon ang brain-to-mouth filter niya dahil heto siya ngayon at kung ano-ano na ang nasasabi, pero hindi na rin niya magawang pagsisihan yun, sa uri pa lang ng mga titig ni Sebastian sa kanya, alam na niyang sapat lang na totoo ang narinig nito. Dahil siya mismo ay handa sa lahat ng naisin ni Sebastian, sigurado ka? Lahat ng gusto ko? Agad tinubuan ng kaba sa dibdib si Elenita, pero nakapagbitiw na siya, hindi na niya babawiin yun. Ihatid mo ako, Sebastian, isang ngiti ang sumilaay sa labi ni Sebastian bago binuksan ang aparador na nasa likod niya. Kumuha ito ng isang bandana na kulay puti, close your eyes, bulong nito sa kanya sabay takip ng kanyang mga mata gamit ang bandana. Ilang sandali pa ay kinarga na siya ni Sebastian. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Elenita, ano kaya ang plano ni Sebastian sa kanya? Matapos ang ilang hakbang ay naramdaman na lang niyang ibinaba na siya ni Sebastian at lamapat ang kanyang likod sa malambot na higon. Hinagkan siya ni Sebastian sa noo, sa labi pababa sa kanyang leeg, ramdam na niya ang puso niyang halos kumawala na sa lakas ng pintig niyon. Nawala sandali si Sebastian at nang makabalik ay hinawakan nito ang kanyang kamay, at iginiya iyon sa naghuhumindig nitong batuta. Shocks the urge to see his heart pains her, nais niyang makita ito at hindi lang mahawakan, nais niyang makita ng dalawa niyang mata ang mga ugat nito na nakapaligid sa sobrang tigas ng kalamnan. Ilang taas-baba pa sa sandata ni Sebastian ay tuluyan na itong naging bakal sa tigas para na itong tutusok sa anumang bagay na papasukin nito. Muli siyang nakaramdam ng kaba nang pinatayo siya ni Sebastian. Sa lahat ng apat, mahal, hindi siya mangmang sa anong ibig sabihin ng sinabi ni Sebastian, kaya mas lalo pa siyang na-excite, dahan-dahan niyang sinunod ang lalaki at lumuhad sa ibabaw ng kama. Nagsimula agad siyang haplosan ni Sebastian gamit ang mga palad nito, una sa muka, sa leeg sa likod, bahagyaring ibinaba ng lalaki ang kamay sa kanyang mga dibdib, masuyo nitong pinisil ang kanyang dibdib dahilan upang mapaungol siya. Kasunod niyon ay pamwesto si Sebastian sa kanyang likuran, sa pakiramdam niya ay alam na niya ang susunod na mangyayari, ano pa bang ibang pwedeng gawin ni Sebastian sa kanyang likuran kung hindi ang napaungol muli si Elenita nang maramdaman ang dila ni Sebastian na hamagod sa kanyang hiyas, kung may matindi pa sa torrid kissing ay yun na malamang ang ginawa ni Sebastian, pakiramdam niya ay mababaliw na siya sa sensasyong dulot niyon. Dahil doon ay ramdam niya ang likidong umaagos mula sa kanyang hiyas, basang-basa na siya. Hindi tuloy mapigilan ni Elenita na muling abutin ang katas, malapit na siya. Sebastian, ako, pero bigla na lang itinigil ni Sebastian ang lahat ng ginagawa. Napamura siya pangalawang beses na kasing ginawa iyon ng binata, ano ba Sebastian? Nana Nadia ka ba? Napasigaw sabay ungol na lang si Elenita nang maramdaman ang batuta ni Sebastian na lumusab sa kanyang hiyas, mabilis ang paglabas-masok niyon na tila ba nasa isang marathon.
Napakuyom na lang si Elenita sa kumot sa sarap na dulot niyon sa kanyang pagkatao paulit-ulit parang isang ritmo na hinahatid siya sa langit. Hindi tuloy niya mapigil ang naisin na makita ang ginagawa ni Sebastian sa kanyang hiyas, nais niyang makita ang lahat ng pinaparamdam nito sa kanya. "You want to see how I care you?" tanong ni Sebastian, nababasa na rin yata nito ang isipan niya. Napaungol na lang siya bilang sagot. Soon she felt Sebastian reach over her head and remove the piece of cloth covering her eyes. Pagkaalis niyon ay bumungad sa kanya ang imahe nilang dalawa ni Sebastian sa malaking salamin. Nakatapat pala ito sa kanila kaya naman kitang-kita niya ang paglabas-pasok ng kahabaan ni Sebastian sa kanyang hiyas, kitang-kita rin niya ang unti-unting pagdausdos ng kamay nito patungo sa kanyang puson. Kagat-labing din naman ni Elenita ang paglapat ng daliri ni Sebastian sa kanyang hiyas, hinagod ng daliri nito ang bahaging iyon. It is the most erotic moment of her life, ang makita kung paano paligayahin ni Sebastian ang katawan niya habang bumabakas sa mukha nito kung paano rin ito ini-enjoy ang ginagawa. That face, she will remember it for a very long time if not forever. Dahil sa nakikitang posisyon nila ni Sebastian ay hindi na napigilan ni Elenita na maramdaman ang nalalapit na katas, ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nilabasan. Sebastian held her as she was shaking against his hand and calm, napaungol na rin siya habang mas binibilisan pa ng binata ang paggalaw nito na tila pinapahaba pa ang kanyang katas. Nang makabalik na sa huwisyo ay natagpuan na lang niya ang sariling nakadapa sa kama habang nakatayo sa kanyang gilid si Sebastian stroking himself, hindi pa rin kasi ito nilalabasan. Umupo siya sa kama at sinubukang hawakan ang batuta ni Sebastian, nais kasi niyang paligayahin na ito. Pero bago pa man niya magawa iyon ay pinigilan na siya ng binata, his eyes clouded with lust as he sat beside her. Ilan sandali pa ay humiga ito sa kama at saka hinapit siya sa baywang. Pinaupo siya ni Sebastian sa puso nito. "Ride me," utos nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano pero gusto niyang subukan. Hinawakan niya ang alaga ni Sebastian at siya na mismo ang nagtutok niyon sa kanyang hiyas. She bit her lips as she slowly slid down, inch by inch she took him inside her. Napaliyad siya sa bagong posisyon na yun, he felt bigger inside of her. Alam din niyang siya ang may kontrol sa kaligayahan ng binata. Soon she started to ride him, sinigurado niyang magkahinang ang kanilang mga mata habang nagtataas baba siya sa matigas na sandata nito. Kitang-kita niya kung paano bahagyang pinipikit ng lalaki ang mga mata, ang noo nitong nakakunot habang nakaawang ng bahagya ang bibig. "Oh, yes, isakay mo na ako, love, you feel so good." At nasasarapan nga ito sa kanyang ginagawa, siya man din ay unti-unti na namang nararamdaman ang kiliti sa kanyang hiyas, pero hindi muna siya roon nakafocus, ang gusto niya ay ang paligayahin si Sebastian, kaya naman mas pinag-igi niya ang ginagawa. Inilagay niya ang parehong kamay sa dibdib ng binata. "You want this, right?" Nilangkapan niya ng landi ang boses. "Yes, you want me riding you like this?" "Oh, yes love. Gusto mo ang hiyas ko?" "Yes." Pagkatapos ay magmakaawa para dito. Ilang saglit na hindi nagsalita si Sebastian, nakatitig lang ito sa kanya, mukhang hindi ito makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Siya mismo ay nagugulat sa sarili, pero nagugustuhan niya ang ganoong sagutan nila ni Sebastian, mas lalong sumasarap ang ginagawa nila. "Hindi ka sumasagot, gusto mong itigil ko na ito." Mabilis na umiling si Sebastian. "No, please, ituloy mo lang. Beg for it." Sebastian Mijares, narinig niya itong umuungol. "Love me, mahal. Hindi kita marinig, pakibigay sa akin ang iyong wild move." Ako, iba pala ang dala sa katawan niya ang makitang nagmamakaawa si Sebastian na paligayahin niya. Hindi tuloy niya mapigil ang mapangiti habang sinimulang bilisan pa ang pagtaas-baba sa sandata ni Sebastian. Talaga, hard, she slammed herself down and pumped harder. Kitang-kita niya kung paano ipikit ni Sebastian ang mga mata sa sarap, hinawakan rin ito ang kanyang baywang at tinutulungan pa siyang bilisan ang ginagawa. Nang muling umungol si Sebastian ay napabangon ito at napaupo. This time, he took her lips and kissed her fiercely. Binibilisan din ito ang pagbayo sa kanyang hiyas, napahawak tuloy siya sa balikat nito at naidiin ng malalim ang kanyang mga kuko. They move each other hard and fast, parehong hindi bumibitiw upang maabot ang kasukdulan. Nagsisimula na rin niyang maabot muli sa langit, mauuna na naman yata siya kaysa kay Sebastian, kaya naman mas binilisan pa niya ang paggalaw. "Ah," she heard Sebastian growl and like a speed of light, he flipped them back over still with their sexes connected, her back laid comfortably on the bed,
Itinaas naman ni Sebastian ang kanyang parehong paa sa balikat nito at saka muling umulos. "I'm coming," Sebastian announced with his voice trembling, his thrusts getting more blurry. She bit her lip and nodded. "Ako rin, saan mo gusto, mahal, sa loob ko, gusto ko sa loob ko." Napaungol ng malakas si Sebastian hanggang sa maramdaman na lang niya ang pagpintig ng sandata nito sa kanyang loob. He shuts his load of cum inside of her. Siya din tumirik ang mata sa sarap ng sensasyong nararamdaman. Hindi niya alam na kaya pala niyang labasan ng 2 beses sa ganoon kay kiling oras. Sebastian tried to pull out but she stopped him. "Let's stay like this," hingal niyang pakiusap. Gusto niyang maramdaman ang paglapat nito sa katawan niya. Ngumiti ang binata at hinapit ang kanyang katawan papalapit rito. He hugged her tight as he kissed her forehead. Dala ng pagod ay nagsisimula ng mapapikit si Elenita. "Wala akong pakialam kung sino ka pa at saan ka galing, ang alam ko lang ay mahal kita, at gagawin ko ang lahat para protektahan ka, mahal na mahal kita, Elenita." Hindi na alam ni Elenita kung totoo o panaginip lang ang narinig niya mula kay Sebastian. Unti-unti na kasi siyang nag-agapi ng pagod at antok. Napangiti si Elenita habang nakatunghay sa agahang kanyang hinanda. Kahapon kasi ay hindi nakain ni Sebastian ang kanyang niluto, at least man lang ngayon ay matuloy na. Kumuha siya ng mangga mula sa basket na dala niya kahapon at nagsimulang maghiwa ng 2, masarap iyon na panghimagas sa tosino at itlog na ulam nila. Habang naghihiwa ay bumalik ang isip niya sa nangyari kagabi. Naulit na naman kasi yun ng 2 pang beses, parang walang kapaguran si Sebastian sa pakikipagniig sa kanya. Isa pang hindi niya makalimutan ay ang napanaginipan niya. Tinawag siya ni Sebastian na Elenita, ang weird nga lang dahil parang totoo ang narinig niya. Tapos na siyang maghain ng mangga sa mesa nang maramdaman ang pares ng kamay na pumulupot sa kanyang bewang, kasabay noon ang mumunting halik sa kanyang leeg. Maiinit ang mga yakap at halik na iyon kaya naman napapapikit siya. "Magandang umaga mahal," bulong ng pinakamahalagang tao ng umagang iyon para kay Elenita. Sebastian muli siyang napangiti habang umikot paarap sa binata. Idinantay niya ang 2 kamay sa balikat nito. "Good morning." Sebastian is extra sexy in the morning, medyo magulo pa ang buhok nito at walang suot na pangtaas. Oh how she loves the sight of him. Nakikita lang niya ang ganoong hitsura ng mga lalaking bida sa mga pelikula, mga lalaking topless at kakagising lang, nilalandi ng mga ito ang bidang babae sa umaga matapos ang mainit na pinagsaluhan ng nagdaang gabi. "Can I have you for breakfast?" Nakangising tanong ng lalaki. Hindi niya mapigil ang matawa. How can someone be so cute and sexy all at the same time? "You can have me after the meeting," lambing na sagot niya. "Pero gusto kita ngayon, you'll be late." Ano na lang ang sasabihin ng client? He'll understand why when he sees you. Gusto niyang kurutin ito pero mas pinili niyang kumawala sa pagkakayakap ng binata at hinayla ito sa may mesa. "Kumain ka muna, maligo, harapin ang kliyente at pagkatapos ay pwede mo nang gawin ang mga nais mo." Kumislap ang mga mata nito. "Lahat ng nais ko, lahat." "Deal," napailing na lang siya habang tumetawa. Mabilis kasing nilantakan ni Sebastian ang agahang hinanda niya. Pagkatapos ay tinungo na nito ang banyo at naligo. Wala pang 15 minuto ay handa na ito. At boy, mukha siyang mag-ara sa suot niyang powder blue na sweaters at jeans. Hawak ang mga papeles sa kabilang kamay ay hinapit siya ni Sebastian at kinatalan ng halik sa lobby. "Hindi naman magtatagal, kaya humanda ka mahal." Natawa siya sa bilin nito. "I will." Naglakad si Sebastian patungo sa pinto ng bahay, pero bago ito lumabas ay muli itong lumingon sa kanya. "Hindi ko alam kung tama ba ang sasabihin kong ito." Tinitigan siya nito sa mata at sumeryoso. "Kung may ipinagpapasalamat man ako sa pagwala ng kakambal ko, iyon ay ang nakilala kita at naging akin ka. Call me crazy, but you're the best thing that ever happened to me, love." Ngumiti ulit siya bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan naman siyang nakatitig sa likod ni Sebastian habang naglalakad palayo. Hindi man niya nasabi pero pareho sila ng nararamdaman. Kung may ipagpapasalamat man siya sa pagkakapadpad sa lugar na iyon ay iyon ang makilala at ibigin ni Sebastian. Ang nangyari sa kanila sa makalipas na mga araw ang pinakamasayang naranasan niya. Napapaisip siya na kung maaari kayang panindigan na lang niya ang pagiging si Serena habang buhay. Wala naman ang nakakakilala sa kanya at pati na kay Serena. She can live her life peacefully with Sebastian, at baka dumating na rin ang araw na tatanggapin sila ni Mama Anselma. By then ay maaari na silang magmahala ng malaya.
mas maayos pa niya ang buhay ng kapatid at pamilya niya. Hindi pa siya makukulong bilang si Elenita. Mga pangarap. Hindi naman siguro mali ang mangarap kahit na sandali. Nakatanaw pa rin si Elenita sa labas nang tumunog ang kanyang cellphone, isang unregistered number ang tumatawag. "Hello, Mrs. Serena Mijares, ito po si Inspector Hernandez. Tinatawagan ko kayo para sa bagong development ng kaso." "Development po?" "Yes, Mrs. Mijares, nalaman po naming posibleng isang taong malapit sa asawa ninyong si Gabriel Mijares ang may gawa ng aksidente." Natigagal siya sa narinig. May mga nahanap po kaming impormasyon sa email ng asawa ninyo, may nagtatangka po sa kanyang buhay, at base sa pag-aanalisa namin ay isang taong malapit nga po sa asawa ninyo. Pero mabait si Gabriel, wala naman siguro siyang nakaalitan. Baka nililihim lang po sa inyo, may alam po ba kayong may matinding galit sa kanya? Baka po iyon ang nagtangka sa buhay niya. Agad siyang napatingin sa labas ng bahay at nakita si Sebastian na naglalakad pa rin palayo, tumigil pa ito bahagya sa paglalakad at kumaway sa kanya. Hindi naman siguro si Sebastian, hindi nito kayang gawin iyon sa kapatid, kahit pagaano kalaki ang galit nito. Pero kilala nga ba niya si Sebastian? Ilang linggo lang silang magkasama. Noong una nga ay halos kamuhian na siya nito? Maaari kayang kagagawan ni Sebastian ang lahat? "Love," tawag kay Elenita ni Sebastian, kakatapos lang niyang ihanda ang mga gamit para makauwi na sila. Narinig niya kay Manang Isyang na tapos na raw ang matagumpay nitong meeting kasama ang kliyente. Paglingon niya ay agad bumakas ang galak sa mukha ng binata, hindi talaga niya magawang paniwala ang may kinalaman nito sa nangyari sa kakambal nitong si Gabriel. Deep inside of her ay hindi niya kayang paniwalaan na capable na gawin ang bagay na iyon. He may be rude at times pero hindi ito masamang tao. Lumapit si Sebastian at kinintalan siya ng halik sa labi. "I got the deal," bulong nito habang ipinupulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Bahagya siyang napapikit nang maramdaman ang init ng katawan ni Sebastian na sumukab sa kanyang pagkatao. Tuloy ay unti-unti na siyang nakukumbinsing hindi na umalis sa piling nito. Hinarap niya ito at saka tinitigan sa mata, "Dahil masipag ka, nilalagyan mo ng puso ang bawat ginagawa mo." "Maybe, pero ang alam ko ay mas nagkaroon ako ng lakas ngayong nandito ka sa tabi ko." Napangiti siya at saka yamakap na rin sa lalaki, sana hindi na ito matapos pa. "Walang matatapos, simula lang ito para sa atin, just please stay with me, please stay forever." She looked at Herman and touched his cheek. "Bakit ako, Sebastian? Marami namang iba. Nandyan si Pam, mas maraming nakahihigit sa akin, pero bakit ako?" Sebastian smiled and kissed her once more. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay tumitig ito sa kanyang mga mata. "Kapag nasa tabi kita ay sumasaya ako, kaya gusto kitang makasama lagi, pinapangiti mo ako, kahit inis ka sa akin ay napakaganda mo pa rin. You also love my mother, inaalagaan mo siya, pinapangiti. How can I not fall for a woman like you? Walang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Ikaw lang, kaya hindi mo ako masisisi kung bakit mahal na kita." Pinilit ni Elenita na itago ang mga luha ng kaligayahan pero hindi siya nagtagumpay, dumaloy pa rin ito sa kanyang mga pisngi. "Hey, don't cry," alaw sa kanya ni Sebastian, pinahid nito ang bawat patak ng luha mula sa kanyang mga mata. "Hindi ako ang babaeng kilala mo, Sebastian, kilala na kita, nababasa ko ang puso mo, at sapat na sa akin yun." Gustong-gusto ni Elenita ang naririnig mula kay Sebastian, para iyong musika sa kanyang pandinig. At kung darating man ang oras na malalaman na nito ang totoo, ay sana mas manaig ang pag-ibig nila para sa isa't isa kaysa sa mga kasalanan nagawa niya rito. Puno ng ngiti ang mga labi ni Elenita habang bitbit ang mga manggang ibinigay sa kanya ni Manang Isyang. Kaunti na lang kasi ang natitirang mangga sa basket na dala niya kahapon, dahil kinain na nila ni Sebastian kaninang umaga. Nagpresente siyang kukuha na ng mga prutas, dahil mayroon pang inaasikaso si Sebastian na iilang dokumento sa farmhouse, pero mabuti na rin yun dahil gusto talaga niya ang tanawin sa farm. Muling bumalik sa kanya ang sinabi ni Sebastian kanina bago ang isang mabilisan sa farmhouse. Bigla tuloy siyang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na rito ang totoo. Na hindi talaga siya si Serena at kung ano ang estado ng buhay niya ngayon, siguro naman ay maiintindihan siya ni Sebastian, at tutulungan pa siya lalo na't inosente siya sa pinaparatang sa kanyang kasalanan. Bukod doon ay mas magiging pabor sa kanila ni Sebastian ang sitwasyon, hindi na siya ang sister-in-law nito, hindi na yun magiging mahirap para kay Mama Anselma na tanggapin sila,
everything will turn out fine para sa kanilang lahat. Pagod na rin siya sa pagkukunwari, titiempo siya ng tamang pagkakataon upang masabi niya ang totoo, naniniwala siya na kakayanin niya ang lahat. Habang naglalakad pabalik ng farmhouse ay napansin ni Elenita ang isang pamilyar na kotse sa di kalayuan, parang katulad ito ng kotse na nakita niya noong una siyang nagpunta sa farm. Papalapit na siya sa pinagparkingan ng kotse nang lumabas ang driver niyon, napatitig siya sa mukha ng lalaki at pansin na pansin ang pagiging pamilyar nito. Kamukha niya napasinghap siya nang mapagtanto kung sino ang lalaki. Ikaw si Cesar, agad siyang napatalikod, nanginginig ang kanyang kamay at halos magrigodan ang kanyang puso. Ano ang ginagawa ng lalaki sa farm ng mga Mijares? Ito kaya ang ibig sabihin ni Sebastian na importanteng kliyente. Dahan-dahan siyang lumingon upang masiguro ang nakita, pero tama talaga siya kanina, si Cesar iyon, kilalang kilala niya ang lalaki, hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang makausap si Sebastian, kailangan na niyang ipaalam dito ang totoo bago pa ito mismo ang makadiskubre, mas mabuti na yung sa kanya manggaling ang totoo. Hahakbang na sana siya palayo sa lugar nang marinig niya ang isang boses. Miss, nanigas siya sa kinatatayuan, boses iyon ni Cesar na mukhang tinatawag siya, narinig niya ang yapak nito papalapit sa kanya. Miss, nasaan ang garden? Gusto ko kasi ng daisies, sabi ni Sebastian ay pumunta lang daw ako roon. Natulos si Elenita sa kinatatayuan, nakatalikod lang siya sa lalaki at hindi na halos makahinga, isang maling galaw lang niya ay makikilala na siya agad ni Cesar, isang bagay na hindi pwedeng mangyari. Miss, nanuyo ang lalamunan ni Elenita, pero pinilit pa rin niyang magsalita. Doon po, sabay turo sa direksyon ng hardin, pero hindi niya hinaharap si Cesar, nakatalikod pa rin siya rito. Okay, salamat, hindi na hinintay ni Elenita ang sasabihin ng lalaki at agad na siyang tumalilis palayo, sa bilis ng kanyang paglalakad ay halos mahulog na ang laman ng basket na dala niya. Nang marating niya ang farmhouse, nilapag na lang niya sa sahig ang dala at agad pumasok ng bahay, naabutan niya si Sebastian na may kausap sa cellphone sa loob ng kwarto, tatawagin niya sana ito nang marinig niyang binanggit nito ang kanyang peking pangalan. Si Serena, syempre hindi, sabay tawa pa ni Sebastian. Natigilan siya ng bahagya, kahit pa nais na niya itong kausapin ay hindi niya magawa, ramdam niyang mahalaga ang pinag-uusapan ni Sebastian at nang nasa kabilang linya. Bahala ka sa iisipin mo, pare, pero si Serena ay kailanman ay hindi magiging espesyal sa amin. Nawala ang kaba sa dibdib na dinulot ng pagkakita niya kay Cesar, agad yung napalitan ng tila punyal na tumusok sa kanyang puso. Naglakad si Sebastian at tumeno sa labas ng bintana ng silid, naghilot ito ng sentido at bahagyang tumawa. Wala akong pakialam, bahala kang mag-isip kung anong gusto mo, all I want is to test her, that's all, and guess what, kumagat siya. Test? Anong test? Look, pare, sino bang maniniwala sa kanya, isang magandang babae, sexy, mukha palang alam mo nang nangaakit ng lalaki, kaya bakit ko naman siya pag-aaksayahan ng panahon? Hindi ako tulad ng kapatid ko na magpapakasal sa isang gold digger. Elenita's heart broke into a million pieces, ganoon pa rin ba ang tingin ni Sebastian sa kanya, isang seductive na babae at nangaakit ng lalaki para sa pera. Gusto nang tumakbo ni Elenita palayo sa lugar na yon, palayo kay Sebastian, pero natigilan siya nang muling magsalita ang lalaki. Look, pare, you know me, hindi ako basta-bastang nahuhulog sa mga babae, lalong-lalo na sa isang babaeng nagawang paikutin ang kakambal ko. Tumawa muli si Sebastian. Love? I don't love her. Ginagamit ko lang siyang pampalipas oras, at kapag nagawa ko na ang plano ko, wala siyang mahihitang pera sa pamilya ko. Napahawak si Elenita sa pader dahil sa panghihina, hindi siya makapaniwala, lahat ba ng nangyari sa kanila ay kasinungalingan lang, na sinusubukan lang nito kung isa nga siyang gold digger, at ngayong nakuha na nito ang gusto niya, ay iniisip na nga nitong ginagamit niya ang katawan para mapalapit sa mga lalaki. Tuluyan nang nawasak ang puso ni Elenita, noong una ay biyaya pa para sa kanya ang mapunta sa mga Mijares pero nagkakamali pala siya, mas masakit pala ang nangyaring panloloko sa kanya ni Sebastian. Dahan-daang lumayo si Elenita mula sa kwarto at umupo sa sofa ng sala. Ang galing palang umarte ni Sebastian, pinaramdam nito sa kanya ang pag-ibig na kailanman ay hindi niya naranasan mula sa iba, at naniwala siyang pinaniwalaan niya ang kasinungalingang iyon. Ano nang gagawin niya ngayon? Saan siya pupunta? Anong mangyayari sa kanya? Love, kanina ka pa ba dyan? Napaangat ng muka si Elenita at nakaramdam ng matinding kalungkutan.
Sino ba ang mas masama sa kanila ni Sebastian, ito na pinaikot siya dahil ayaw ng oportunista sa pamilya, o siya na nanggamit ng tao para matakasan ang mga awtoridad? Pareho lang yata silang masama ang ginawa, that's why she can't totally hate the man in front of her. Kahit masakit ang ginawa ni Sebastian sa kanya, ay hindi naman niya maikakailang mahal na niya ito. Are you okay? Usisa pa nito, wala na siyang ibang masabi kundi napakagaling ni Sebastian. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Napakasakit pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanang nagkukunwari lang ito. Inipon niya ang lakas at saka tumango, I'm fine, Sebastian, tungkol pala sa... Tungkol saan? Hindi na magawang ipagpatuloy ni Elenita ang pagsasalita. Wala rin namang silbi kung sasabihin niya ang totoo rito. Wala, let's go home, ngumiti si Sebastian at saka siya niyakap, nag-aalala ka na malaman ni Mama? Ano, di ka nagpapigil kanina na kumuha ng mga prutas para ipasalubong sa kanya? Napapikit siya habang dinadama ang init ng katawan ni Sebastian na bumabalot sa kanya, maybe for the last time ay medama niya yun dahil nakapagdesisyon na siya, aalis na siya sa buhay ng mga Mijares. Ang rason niyang manatili noon ay isa palang pantasya lang, isang ilusyon, wala pala talagang sila, ni Sebastian, kaya bago